Good day guys, sa video natin ngayon ay magagawa ako ng product review sa isang produkto na pinadala dito sa channel natin para i-review. Ito ay nagmula dun sa brand na Aulon at ito ay nanggaling sa Shopee store nila na Aulon Local Official Store. Disclaimer lang muna, itong item na to ay pinadala sa atin ng libre. Pinadala sa atin to para gawa natin ng review pero hindi tayo binayaran para gawin tong video na to. Gusto ko din po i-grab yung opportunity na to. Shoutout po kay Sir at Eagle LK08, sabi niya, shout out sa running community niya, Ginabotang Runners Club ng Catanduanes. Another one, shout out at 03 Doki Doc, sabi niya, sayang di ko Jay, hindi ako nakapagpa-picture sa iyo nung Pampanga to Bulacan. Congrats, at binabati daw niya yung Kinga running team. Ito ay running team sa Bulacan. Shout out po kay Sir at Ednilo Ramos from Bustos, Bulacan. Yun. Shout out din po kay at Jomar Hobson from North Fitness Hub, Bacolod City. Shoutout din po kay Sir at Tom C. Shoutout daw po sa Tacloban Riot Runners. Shoutout din po kay Sir at Brian Adrina from Cotabato City. Yun, proceed na tayo dito sa gagawin nating review. Ito ay Aulon Smart Ring na Gen 3. Ito pinadala sa atin to December pa last year. After ko mag-Milo, kinontak na nila ako uli para inaalok nila ako kung gusto ko daw i-review itong item na ito. Siyempre, sumagot tayo ng yes para dito. Simulan po muna natin dun sa specs na itong Smart Ring. Ito pong Smart Ring, ang materialis po dito ay ceramic at stainless steel. Kaya pag sinalat nyo po siya, pag hinawakan nyo, hindi naman po siya totally na pakiramdam na bakal yung hawak nyo. So, ceramic po siya. At ito po ay tumitimbang lamang ng 2.9 grams. Magaan po talaga siya. Kaya pag suot nyo na po siya, siyempre normal po, pag hindi naman tayo laging nagsusuot ng mga kung ano-anong accessories sa katawan, gaya ko, talagang wala naman po talaga akong suot lagi noon. At medyo na may nakakapanibagong pakiramdam. Pero once po na nagamit nyo na at nasanay na kayo, parang wala na lang din po. At meron po itong battery capacity na 17.5 polymer battery. Sa subo ko po, may nakalagay po doon kasi sa box niya, 10 days na gamit. Talaga pong malapit doon bago siya malobat, yung regular use na halos wala ng hubaran. And then yung kiniklaim na lang 60 days, parang hindi naman siya aabot. Ito po ay waterproof din. Meron po itong IP68 waterproof rating. Yun nga po sabi ko sa inyo, kahit maglaba ka, maligo ka. Ako po, naliligo kahit medyo mainit-init yung heater natin. Hindi ko na po siya tinatanggal. By the time lang na tinatanggal ko to, dahil minsan pag may mga bit-bit ka, syempre baka naman mabali dahil kunwari masyadong mabigat yung bit-bit mo, kaya inaalis ko din po to paminsan-minsan. Yung diameter naman ito ay makukuha nyo dun sa, meron naman po instruction kung paano nyo may susukat. Ito po, mismong ring na to ay dito ko po siya sinusuot sa middle finger. Hindi ko na lang po mapakita at ang pangit tingnan. Yun, sa middle finger po. Para bakante pa yung ring finger ko. Naghihintay pa din. Ayun, yun po siya. Ibibigay ko muna kung ano yung kakayahan. Itong smart ring na to ay may mga sensor. Wala po itong GPS. Hindi to, pwede mo itong gamitin outside ng bahay mo na wala kang dalang cellphone. Kailangan nyo lang po natin i-install yung J-Ring app. Da-download natin sa Google App Store and then yun na, okay na. Tapos sagutan lang natin yung konting-konting mga details mo para tumugma yung magiging reading ng singsing. Ito po ay connected via Bluetooth. And then, paano niya nare-record yung mga kaya niyang gawin, mga steps? Through sensor. Kaya, ayun, magkakaroon tayo mamaya ng konting comparison sa isang smartwatch na naka-GPS at dun sa data na kayang ibigay nito. Ano po muna yung kaya nito? Kaya nito mag-detect ng steps mo. Yun, step counter siya. At kaya din niya ma-detect yung distance na nagawa mo through dun sa steps. Bali, dun niya lang ibabase yung distance sa steps. Malamang meron silang computation. Kunwari, 5,000 steps equals to ganung distance na yon. Dahil wala naman siyang GPS or Global Positioning System. Unlike sa mga smartwatch natin na talagang connected through GPS. Meron din tong heart rate monitoring. Pero yung heart rate monitoring, syempre pag suot mo tong resingsing na to at hindi mo hawak yung cellphone mo, hindi mo siya syempre makikita. Magagawa mo lang yun pag malapit ka na uli doon sa cellphone mo. Doon mo lang makikita yung mismong heart rate mo. Meron tong blood oxygen level, same with the heart rate. Hindi mo rin siya syempre makikita pag suot mo lang itong relo mo. Pero pag balik mo ng bahay, syempre ng cellphone mo, yun, dun mo lang magagamit. Ang isa sa mahalagang features ito para saan ay yung sleep monitoring. Pag natutulog ka sa gabi, suot mo siya,
Pagising mo, makikita mo doon kung gaano kahaba yung naging tulog mo. Meron din po itong capability na mag-take ng picture. Gawin nating remote control. Kunwari, yan, naka-selfie stick tayo. And then, nakaset yung cellphone natin. At may motion lang po tayong gagawin para mag-take na ng picture. At ito din pong ring na to, pwede rin po itong panlipat ng mga sounds natin. Ako na, sa sound trip tayo and then o kaya nanonood tayo ng video. Isa-swipe lang natin. Kung tatanungin nyo ako kung 100% accurate ba to, gaya po ng mga smartwatch na meron tayo ngayon, wala po talagang 100% na accurate. Ang masasabi ko lang po, sinuot ko to ng Pampanga to Bulacan, isa yun sa pinakamagandang testing. Meron akong video ng Pampanga to Bulacan interview, makita nyo doon na suot ko talaga to. At suot ko din to nga pala doon sa ibang mga review ko. Review ng sapatos, kung makapansin nyo, naka-ring ako doon, ito yun. Nung araw ng Pampanga to Bulacan, suot ko dalawang smartwatch, Aulon, and then Amazfit, tapos ito. Papakita ko na lang po dyan yung data na lumabas kung ilan yung steps na nagawa ko nung araw na yon. At makikita po natin dun sa tatlong data na halos magkalapit yung dami ng steps dun sa nagawa ko dun sa tatlong gadget. Siyempre wala talagang 100% na magkamuka, pero at least sa nakita ko, pwede na dahil 52 kilometers po yung tinakbo ko nung araw na yon. At wag po natin asahan na sobrang magkamuka ng steps kasi nga po yung isa, nakaset po yung mga smartwatch natin sa running. Pero nakaset to sa walking lang. Iba yung stride length na computation sa takbo kaysa sa walk. At masasabi ko naman po na magkalapit. Pero yung distance, yun nga. Ano naman na distance yung comparison, hindi naging magkamuka yung distance nung araw na yon. Pero ako naman po, sa testing naman, pagdating naman sa heart rate, mamaya papakita ko din naman yung actual dyan. Dahil tinetesting ko naman po, smartwatch, suot ko, pipindutin ko yung heart rate, tas ito, ikiklik ko to doon sa app. Magkalapit na magkalapit po talaga sila. Siyempre, yung isa nakasuot dito sa kabila, and then ito sa kanan. Malapit naman po yung nagiging resulta ng heart rate monitoring, ganun din sa blood oxygen na monitoring. Kaya sabi ko, pwede na rin. Pero hindi nyo po ito magagamit as totally fitness tracker kung tatakbo ka. Kasi meron din po sa app, pakita natin dyan, na option na run. Pero yun po, wala na pong kinalaman yung singsing doon sa lalabas na data noon. Dahil yung po ay nakakonekta sa cellphone mo, kaya yung GPS na po nung cellphone, yung makikita nyo. At hindi na po mismo itong singsing. Kaya sabi ng iba, pwede na daw bang pamalit yon na pang-track ng takbo. Pero kung meron lang din kayong Strava na lang gamitin nyo, mas legit pa. Pag-usapan naman natin kung sulit ba na mag-invest ka sa isang smart ring? Ako personally noon, simple lang naman po ako. Maalis nga ako ng bahay, wala akong dala kahit nga cellphone, iniiwan ko. Pero nung sinuot ko to sa loob ng isang buwan, doon ko nakita yung mga maliliit na bagay na ibibigay nitong smart ring na to. Yun nga, sabi ko sa inyo, ako po kasi pag nag-aasikaso ako ng hayop, sa araw-araw, wala akong dala kahit relo, cellphone, wala yan. Dahil iniiwan ko lahat sila dahil syempre may expose ako sa dumi, sa lupa, sa alikabok, sa basa, sa tubig. Kaya hindi po talaga ako nagdadala ng kahit ano. Pero ito po, dahil dito, nagulat ako dahil sa mga nakakilala po marami po kasi ako alagang baka. Hindi naman siya sobrang dami, pero saktuhan lang. Yung pong mga alaga na yun, inilalabas ko yun sa umaga. Then sa hapon, sa tanghali sisilipin mo uli, and then sa hapon ipapasok mo sila uli. Kaya ito, nagulat ako sa dami pala ng steps na nagagawa ko sa isang araw. Biruin nyo, kung tumakbo ako ng 10K sa umaga, yung walking na nagagawa ko sa araw-araw sa pag-aasikaso ng hayop dito sa bahay, and then doon sa kabila, sobrang dami na po pala. Sa totoo lang, dati nakapag-record ako, kabila 10 kilometer na walk. As in, puro walk po yun. Kaya sabi ko, kahit pala hindi ako mag-workout sa araw-araw o tumakbo at nag-asikaso lang ako sa mga daily chores na gawain ko, sabi ko talaga palang nagbaburn ako ng calories. Kaya pala sabi ko kahit anong gawin kong kain, kaya pala lagi akong gutom. Kaya pag nagbaburn ka ng calories, talagang nababurn mo yung mga kinain mo, hindi ka rin talaga tataba. Kaya sabi ko, yun, isa yun sa mga naging mahalaga na naibigay sa akin data nitong pagsusuot ng smart ring. Tapos isa bagay pa talaga ay yung tulog. Pag natutulog tayo, dahil mga runner tayo,
kahit anong hirap na gawin yun sa training at hindi kayo nakakapag-recovery sa tulog, wala din po mangyayari. Pag gising mo, magigising ka, pagod na pagod ka, masakit pa rin yung mga muscle mo, masakit yung legs mo. Dahil talaga po, na yung deep sleep, yun yung lalim ng tulog sa gabi, doon po talaga tayo nakaka-recover, doon nagre-repair yung body natin. At dito po sa SmartRing na to, papakita nito ko yung gaano kalaki yung graph ng deep sleep mo at yung light sleep. Ibig sabihin ng light sleep, yun yung talagang mababaw lang na tulog. Sa deep sleep po tayo talaga nakakabawi. Kaya yun, sabi ko, yun yung mga bagay na naibibigay nito, SmartRing na to, sa pagsusuot ko. At sa sleep naman po, sa totoo lang, marami po tayong smartwatch ngayon dahil diba ibang mga pinadala sa atin. At accurate din naman po sila sa pag-detect ng tulog. Ang problema lang po sa mga smartwatch, sa subo ko, matutulog ka, ako po malikot akong matulog. Minsan, syempre, pag nananaginip ka, minsan nahampas mo na yung mukha mo. Pag-gising mo, may gahi ka rito. Dahil karamihan po sa smartwatch, gawa pa nga sa bakal yung iba, di ba? Dahil talagang rugged, durable, masait po yun. At yung iba, ako naman po kasi talagang sa pag natutulog na ganito. Yung pag-gising mo, nakamarka yung smartwatch sa mukha mo. Kaya sabi ko, iba yung silbi nitong SmartRing na to sa paggagamitin mo sa walk at sa sleep kung yun yung gusto mong ma-detect. Talagang convenient itong SmartRing dahil mas maliit. Yun, kung tatanungin niyo ako, sabi ko hindi talaga siya 100% accurate. At hindi rin po natin ito pwedeng gawing replacement sa pag-detect ng mga heart rate natin at sa blood oxygen. Kung gusto nyo ng mas accurate, paulit-ulit ko sinasabi, for medical purposes, pumunta tayo sa mga laboratories. At ito naman po, nagkakaalaga ng less than 1,000 pesos. Marami pong branded dito. Nagkakaalaga sila ng around 20,000 pesos, more or less. Ganun po yung presyo ng mga branded. At ito po, sabi ko sa inyo, kung mayroon kayong extra budget, masasabi ko naman po na sulit na to. Lalong-lalo na kung hindi siya madaling malobat. Siyempre, hindi natin maiiwasan minsan Electronics to. May mga item na pwedeng dumating sa inyo, mabilis malobat. Pero ito po talaga sa subo ko, sa loob ng isang buwan na lampas na ginamit ko. Minsan, suot ko talaga to sa araw-araw. Nakakalimutan ko na kung lobat na ba to o hindi. Syempre, minsan di mo naman lagi minomonitor yung cellphone mo kung ilang % pa ba. Kaya minsan magugulat na lang ako pag nag-detect ako ng heart rate, hindi siya umiilaw. Kasi iilaw po siya pag nagde-detect ka ng heart rate. Yun, nakakita mo hindi siya umiilaw, ibig sabihin lobat na pala siya. Dito na po natin tatapusin yung video natin for today dito sa SmartRing na Gen 3. Kung nagustuhan nyo po, meron po tayong link dyan sa ibaba sa description para dito na po mismo kayo bumili doon sa nagpadala sa atin. Muli po maraming po salamat sa lahat ng mga nanood dito sa video na to. Kung nagustuhan nyo po, pakilike nyo naman po yung video natin. Siyempre, mahalaga po yun dahil nakikita po yun ng mga nag-i-sponsor sa atin. Pa-comment po kung meron kayong masasabi dito sa pagkaka-review or dito sa product natin for today. And then, pa-share nyo po sana yung mga running content videos natin, especially yung mga training videos natin sa mga running friends natin para lalo pa pong lumaganap yung running community natin. Muli po maraming po salamat sa inyo. God bless po sa lahat.